tingin ko sesemplang ako dito. Tarik pala nito, no? Ang tagos daw nito pag inanod ka, hinulugang taktak. For today's video ay kikwento ko sa inyo yung mga nangyari nung nagbike kami neto ni Plar. So dito yan ulit sa Bataan nung inuwi ko yung aking fixed gear. Tapos etong si Plar, para doon sa mga hindi nakakaalam, siya ay isang local legend dito sa bayan ng Bataan. Siya yung mga nakikita nyo sa Facebook or sa TikTok na naghihilbam, parang Mash SF. So yun yung mga trip niya, tapos nagne-nature tripping din siya doon sa mga lugar na kahit ako hindi ko alam kung saan. Nag-message siya sa akin nung umuwi ako dito sa Bataan, sabi niya, "Kuis, saan ka?" Ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, sige, kita tayo dito sa Balanga. Tapos no, napag-usapan namin kinabukasan na, sige, magbike tayo bago ako bumalik ng Manila. Punta tayo din sa mga lugar na pinupuntahan mo. Kaya ito yung nangyari. Panoorin nyo. So maaga pa lang, nag-ride out na ako, mga 5 AM pa lang kasi malayo yung Balanga eh. Sa Balanga kami magkikita. Mga 20 kilometers away din yun from town namin. Kaya yan, ang dilim dito sa lugar namin. Walang poste ng ilaw, maputik kasi umulan nung gabi. Tapos ayan, nagdala na ako ng flashlight kasi pagka wala akong ilaw, hindi ko makikita kung saan ako naglalakad. Baka mamaya putik na pala yun, madulas ako. Dito tayo ngayon abroad. Parang plaza sa Europe eh, no? Parang town square. Saan na to? Balanga. Balanga, Bataan. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. Nagdadasal na. Guys, kasama ko ngayon si Plar. Babike kami doon sa mga spots niya na kaya lang ng road bike. Ayun nga, gaya nung sabi ko kanina, ito si Plar. Dami niyang tattoo. Para doon sa mga hindi pa nakakilala sa kanya, follow niyo siya. Ang pangalan niya sa Instagram ay Plar Numa ata. Tapos sa Facebook, Dead Numa. Sa TikTok di ko maalala. Pero yun, check nyo na lang yung social media niya. Nakakatawa yung mga content niyan. Tapos nung by the time na umabot kami ng Pilar, wala pa talaga kaming malinaw na idea kung saan kami pupunta. Nag-uusap lang kami niyan yung mga lugar na pinupuntahan niya, ganyan. Pero hindi pa talaga malinaw kung saan niya ako dadalhin. Kaya yun. Ngayon ay pupunta kami ng Alauli. Dito sa harap ng Mount Samat na naman, parang Bataan Killer Loop. Actually di ko alam, baka umabot pa nga kami ng Bagak eh. Ganda ng kalsada oh. Bago lang to eh. Daming magandang view. Mount Samat. Habang nagbabike kami, nung papalapit kami ng papalapit dun sa mga areas na pinupuntahan niya, sabi niya, meron daw hanging bridge na malapit. Kaya ayan, dinala niya ako dun. Hindi pa ako nadadaan dito. Surprise, surprise. Oh, madulas. Kaya nyo. Ako, tingin ko sesemplang ako dito. Hindi ko lang nalaman na may tulay pala dito. Ito yung CR na nawalan ko yung susi. Bukas na. Bukas na, wala na siyang lock. Tapos habang nagkikwentuhan kami sa daan, yun na, napag-usapan na namin yung Dunsulan Falls. Kasi nadaanan namin to nung nagpunta kami ng Bataan Killer Loop. Kakaliwa ka lang ng konti. So yun, nag-agree kami na sige, doon na lang pumunta kasi hindi rin siya nakakapunta doon for a very long time. Pero alam niya yung lugar. Parusa. Parto eh.
Ang tarik pala nito, no? Hindi halata eh. Oo. Kahit yung tricycle, nahirapan, no? Tapos ayan, maraming matarik na ahon yung ruta kasi paanan siya ng Mount Samat eh. Naka-pixie lang kami kaya wala kaming magawa. Kailangan naming tiisin yung gradient ng kalsada. Yeah. Marami pang ganon. Isang beses pa lang nakapunta dito. Ah, talaga? Oo. Dahil di ko na nga binalikan. Dahil may malalang downhill dito. Ah, oh, basta alam mo saan bababa. Wait lang, umi-evac yung pusa ko eh. Ayan, may mga times na nagtutulak kami ng bike. Feeling ko lang. Nire-respeto lang niya yung hingal ko nung time na yan. Tingin ko kaya niya ahunin yan ng dire-diretso ng dito mo tukod. Nakaka-running eh, no? Ano nga? Kasi pagka ganun, Oo, di mo kita eh. kabisado mo na yun. Pag fixed gear, alam mo na yung mga yan. Alam mo hindi mo kaya yun. Oo. Yung ano, hindi pa nga. Wala ba to? Para magets nyo kung ano yung pinag-uusapan namin dito, para may context kayo. Dati daw, 2017, nakapunta na sila dito. Kaya lang, merong area na sobrang ang matarik na pababa. Ang nangyari, hindi nila alam na may ganun. Kaya bumulusok sila pababa, lahat sila naka-fix gear. Yung iba pa, galing Subic daw. Ang nangyari, umovershoot sila dun sa may dulo. Dun sa may parking area na nung dunsulan. Tapos sira yung mga rims nila. Yung iba, sumabit sa mga puno daw ng saging. Wala pa kasing pader yun dun sula nung time na yun eh. Kaya ang nangyari, nirescue sila nung mobile ng police ba o basta nagpaakit na sila kasi hindi na sila makakatuloy. Kaya yun yung inaabangan namin dito sa area na to. Yung familiar na siya dun eh, na merong ganong lusong. So inaabangan namin kung kailan namin kailangan bumaba kasi pag nakapixie ka, once na nadaan ka doon sa lugar na lusong na hindi mo na kayang pigilan yung bike, di ka na makakababa ka pero panigurado masasaktan ka. Magkakaroon ka ng maraming tusino sa katawan. Kaya sobrang alalay kami doon sa mga pedal namin habang bumababa kami. Kasi di namin alam baka mamaya eto na pala yung sinasabi niya na dire-diretso. Ang dulas pa naman ng gulong ng bike ko. Ano be? Alalay na alalay. Ay, ito na yung kalito. Ah, ito yung nasa kanan. Yeah. Ayan. Oh, nawala yung motor. Ayun oh, rekta ka doon sa Samat pag nagkataon. Ka na, oy. May dito. May candy. Pag naamoy mo na yun, baba ka na. Kasi matarik na yun. Malalim, mag-ingat. May warning. Pang to? Mash SF. Mas SF kami dito, boss. Pati yung auto, tirik na tirik yung 200 meters ahead. Kaya ba yan, Plar? Oo, Delix yan. Kayang maglakad dyan. Silipin nga natin, gano'ng katarik. Ayun bangin. Hindi ko nakikita yung baba Di, tsaka kanto yung dulo. Daming warning na paalala. Pabulusok ang daan. Nabubura na nga Marahang magmaneho, malalim, mag-ingat. Pabulusok ang daan. Malalim talaga, boss. Dahil eto na, dito ko na nararamdaman. Mabigat na yung bike, kanina pa kami naglalakad. Saan na yan? Maribeles. Hindi din madadali, ang dulas yan. Dito pa lang, taya na ako dyan. May entrance ba to? Yun lang, hindi natin alam kung sarado pa May entrance. 60. May Gcash kaya dito. Ang dami nila Nahiya. Ang dumi Treasure.
Ayun. Oh, di ba nakarating kami dito naka-pixie. Bug. Dunsulan Falls. Angas. So ito yung tinatawag na Dunsulan Falls. Ngayon ako nakarating dito. Ayan na, nandito na tayo sa Dunsulan Falls. Paano ba pumunta dito sa Dunsulan Falls para doon sa mga interesado? Nandito siya sa bayan ng Pilar. Meron lang kayong lilikuan bago kayo umabot ng Bagak. Pag umabot kayo ng Bagak, lampas na kayo nun. So, nasa paanan siya ng Mount Samat. Eto, tignan nyo na lang yung mapa. Ito yung daan kung paano makapunta rito from dun sa Caltex na gas station. Tapos itong lugar na to ay nasa tourism siya ng Bataan. So, hindi naman siya tagong lugar na tanging mga OG lang yung nakakaalam. Kung gusto niyo pumunta, madali lang dahil meron namang available na info online. Woohoo! Arap! So dito sa Dunsulan Falls, kapag maulan daw, hindi masyado marami yung tao. Pag summer naman, di naman natutuyo yung waterfalls. So, puntahan pa rin siya. Pero, yung pababa niya doon, sobrang tarik nung yung pababa. At syempre, nandito na rin kami. Kahit na wala kaming dalang mga damit, naligo na kami. Wala kaming pake kung basa na yung mga brief namin pag-uwi. Basta susulitin namin yung 60 pesos na entrance namin. Oh, sarap! Ito, malalim na dito. Hindi ko na naabot. Kaya pa dyan. May konti pang nakapakan. Woohoo! Sarap! Parang okay magdala ng mga tropa dito eh. Tamang ano kayo. Tamang lipad. Tingnan natin kung anong meron sa ilalim ng tubig. Parang may isda. Tapos, trinay ko ring lumapit dun sa mismong falls pero napakalakas ng current, parang binabayo pabalik. Hindi ko alam kung may naririnig pa kayong audio kasi yung lakas ng lagaslas ng tubig. Saka ayun o, nagmi-miss. So naapektuhan yung image quality ng DJI. Tara, balik na tayo. Baka rin tayo sa kabilang barangay. Ang tagos daw nito pag inanod ka, hinulugang tak-tak. Solid pero basa ang brief. Salamat nga pala kay Allen Go Far. Hindi niya akong t-shirt. Bago na yung tela nila ngayon. Mas magaan. Ayun. Bawal ba maligo? Bawal ba maligo? Ginawa na namin. Bawal magsabon. Dito pa lang, pagod na ako. Lakad papunta, lakad din pabalik. Tarik. Tignan nyo. Nakatuwad na kami. Natagpuan kami, ganito yung itsura. Nakatuwad. Nakatuwad sa kagubatan. I-stickeran natin to.
Pag nakita nila yan, at least alam nila na bumaba tayo dyan. Mayabang. Nakapag-bike na ulit. Lusong na yan, no? Lumi. Ingay ng gulong ko. Ang lapit lang pala nun. Ito hindi ko pa ito nabababa ng Pixie. Kaya na yan, madali na. Mas madali na to, no? Sabihin mo kung saan yung kainan, ah. Lapit lang pala, karang kanina hirap na hirap tayo eh, no? Ako na lang eh. Lalay. Saan ka na yan? Yun oh, highway na. Ganon-ganon lang. Tapos nung pauwi na kami, kumain kami ng mami dito sa maliit na stall. Along the highway lang siya. Maliit lang siya na kainan, hindi siya parang restaurant. Parang meriendahan lang ganyan. Yung kinain naming mami dito, 70 pesos. Yung motor. Alright, tapos na kami kumain. Uwi na kami. Ako malayo pa uwian ko. Si Plar aahon pa daw. Oh man. Etong area na to ng Pilar, yung papunta ng Bagak and Morong, rolling hills siya. Kaya may mga area dito na sobrang lalim nung deep. Pero ang kinaganda nun, walang masyadong sasakyan yung dumadaan dito kasi bibihira lang naman yung bumabiyahe. Kaya ayan, masarap ipatihulog yung fixie mo pag ganyan kaluwag yung kalsada. Nakakaubos din eh, no? Ingat. Ingat ka, boys. Salamat, salamat. Okay, uwian na. I'm all alone again. Ito, dito na ako mauuhaw. Wala pa naman ang wallet. Malayo ko pa. Antok na ako, tsaka nauuhaw. Gusto kong maligo. Gusto kong mag-aircon, mag-social media, minom ng malamig na tubig. Nasabi ko na ba yun?
view dito. Oh, so thirsty. May fudgy bar kayo. Oh, chocolate. Opo, isa lang. 20, 25 lang. Magkano po 25? 28. Ay, 20. Oh. 25. Oh, sige. Okay. Okay na po. Oh. Salamat. At ayan, yung mga nangyari nung araw na yan, ito yung second day na inuwi ko yung bike dito sa Bataan. Para doon sa mga nanonood, hindi pa rin tapos tong series natin ng Bataan dahil meron pa akong last episode, which is yung nagbike kami nung high school classmate ko na si Franz. Kaya ayun, nagbike kami papuntang Tala. Tapos nakakatawa kasi hindi pa pala niya napupuntahan yung lugar na yon. Ang nangyari, nagka-confidence lang siyang pumunta doon dahil meron daw siyang kasama. Ako naman, umaasa lang ako sa kanya dahil hindi ko nga alam tong lugar. Nakakatawa lang na yung bago-bago pa lang nagbabike, nambubudol din pala. Para na napupuntahan to, budol pala to eh. Kaya yun, abangan nyo sa susunod na episode. Salamat sa panonood. At ito na naman ang aking boss na si Ponpon Alarcon Diampon.